Ang tindi nito kabayan, pinaganda ni Yorme, binalasubas ni ate. Ang gandang iniwan ni Yorme, nagmistulang basura para sa marami. Ang tindi mo talaga ate. Magandang araw po sa ating mga kababayan at narito tayo sa bahagi po ng Baseco Community dito sa Baseco Compound at pupuntahan natin ngayon ang bahagi ng pinaganda ni Yorme, ang Baseco Esplanade. So pupuntahan natin at bago natin mapuntahan yon ay ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung lugar na ating dadaanan. So mahaba-haba na naman ito, may magagalit na naman ho sa atin at napakahaba na naman ang ating intro bago natin maipakita. Siyempre, may papakita ko sa inyo, nabubulol na tayo. Ang dadaanan ho natin patungo ng Baseco Esplanade. Na kung saan mga kababayan, grabe. Binabaha na dito. May naaamoy na ho ako dito kabayan. Siguro immune na yung mga nakatira sa may bahaging ito ng Baseco. Ito po yung kinakatakutang lugar ng ating mga riders, lalo na paggabi ay hindi po sila naghahatid ng mga pasahero dito. Pero kung taga rito ka at sanay ka sa mga tao na nandito sa Baseco, ay walang dapat ipangamba. Dahil mga mababait dito, wag mo lang talagang gagalawin. So ito na ang inyong madadaanan at ang ating madadaanan. Siyempre, ang subject pa rin natin mga kababayan, yung Baseco Esplanade. So ganito ang community dito. Tapos sa mga gustong makita agad yung ating update, bahala kayo. Hindi nyo maririnig yung ating mga kwento. So tuloy-tuloy lang tayo mga kababayan patungo ng Baseco Esplanade na kung saan grabe, nakakalungkot ang nangyari sa may bahagi ng Baseco. Grabe, high tide siguro ngayon no kabayan. Nakakalungkot ang nangyari ng Baseco Esplanade. Yung Baseco Beach parang hindi na yata bukas kasi try na namin ng nakaraan na pumasok sana, sarado. Hindi ko alam kung nagginagamit pa ba o nagagamit pa ba yung Baseco Beach, yung pinalinis ni Tatay Digong ni President Duterte na ngayon ay pinabayaan ni Marcos Jr. Mabuti pa si President Duterte ay pinalinis itong Baseco Beach. Siyempre sa tulong na rin mga kababayan ng City Government of Manila. So tulong-tulong LGU at national. Pero ngayon kabayan, parang wala ho tayo nakikitang update. Grabe. So unti-unti na natin patungo doon sa may bahagi ng Baseco Esplanade. Dito mga kababayan, yung mga ilaw kung napapansin nyo, iba na ang itsura. Yung iba parang hindi na yata gumagana kabayan. Kumpara noong si Yorme ang naging mayor dito taong 2019, 2022, parang pinagawa ata yung mga ilaw 2021 hanggang 2022. Talagang napakaganda ng lugar na to. Pero ngayon, wow, grabe. Ito na ang itsura niya. Hindi ko alam kung umiilaw pa ba yung mga poste dito, yung mga street light na yan. So ito yung inyong dadaanan. Grabe, lugar na to Baha pa kabayan, tingnan nyo. Yun, kailangan pa naming bumaba. Kasi nga baha dito sa may bahagi ng Baseco. High tide kasi kabayan. Grabe So ito po, kung gusto nyong puntahan ito, sa gustong bumisita at gusto nila makita ano nga ba ang itsura ng Baseco, pwede niyong puntahan, baybayin nyo lamang po yung ating mga dinaraanan, yung ating mga binaybay na kalsada at makikita nyo yung bahagi ng Baseco. Bahang-baha kabayan yan, may bukal
Grabe oh. Tapos yung mga tubo ng tubig dyan lang din. Hindi ko alam paano na lang kung mag-leak siguro yung tubig, makontamin na yung iinumin nilang tubig. Grabe. Tapos may mga bumubukal-bukal pa dito. Ang ano din dito kabayan, no? Yung amoy. Grabe. Bilib ako sa mga nakatira dito kasi nga yung ano nila, yung pang-amoy nila, parang sanay na sila. Siguro dahil dito ho sila nakatira. So, napakarami nating daldal kabayan, no? Siyempre, doon natin ipapakita sa dulo ang itsura ng Baseco Esplanade na pinaganda ni Yorme na binalasubas naman ni ate. Yun ang grabe. Dito pa lamang ho sa malayo ay makikita na ho natin na wala na yung mga ilaw, wala na yung mga ang tinatawag na mercury lamp at ang nilagay dito na yung mga dating ilaw ng Maynila. Ay, may bukal pa oh. Yung dating ilaw ng Maynila na napakaganda na ipinalagay ni Yorme taong 2021. Ngayon mga kababayan, tingnan nyo naman ang poste. Parang kinalakal na yung poste dito, no? Tapos yung magandang pasyalan ho dito, parang nawala. Yung nadagdag lamang ho dito kabayan ay itong seawall. Na kung saan dati ay yung first layer na to kabayan hanggang dyan lamang. Ngayon dinagdagan nila ng second layer o third layer. Kasi itong first layer yung flooring. Tama ba? Yan o. So lakarin ho natin papunta doon. Grabe. Wala na. Hindi nyo na po makikita yung napakagandang esplanade dito. Yung kabila ay yung bahagi ng parola. Naku, may magagalit na naman sa atin. Napakahaba po ng ating intro. Ayan. At least naipakita ko ho sa inyo yung ating mga dinaanan patungo sa may bahaging ito ng Baseco Esplanade na kung saan wala na yung pinaganda ni Yorme. Ganito na nga po ang itsura. Diyan po sa screen sa taas ay makikita nyo yung itsura dati nitong bahagi ng Baseco Esplanade na ngayon ay grabe. Ganito na nga po ang itsura na parang masasabi ho natin na pinabayaan ang bahaging ito ng Baseco. Napakalaking sayang din yung itinanim ni Yorme dito na mga puno, yung fire tree na kung saan dapat malaki na. Merong mga ilan-ilan dito na mga natira na fire tree. Oh, napakagandang mga puno yon. Yung iba nawala talaga. Sayang mga kababayan. 4 years yung nakalipas, dapat malalaki na ho yun. Grabe, ito na, wala na. Kawawang Baseco Esplanade mga kababayan, no? Tingnan nyo naman ang nangyari. Oh? Grabe. Tapos sasabihin ni ate kay Yorme na wag na si Yorming bumalik. Para ano? Para mas maging worse pa ang bahaging ito ng Baseco at ang iba pang mga lugar. Grabe naman ito kabayan, no? So ayan ang ating update dito. Medyo nakakalungkot lamang na yung napakagandang lugar dito sa may bahagi ng Baseco Esplanade na kung saan pasyalan ito ng mga bata eh. Nakikita ko nag-i-enjoy yung mga bata na naglalaro dito sa may Baseco Esplanade na ngayon ay wala na, naglaho na. Balik ulit sila sa kanilang mga bahay doon, naglalaro lamang.